Yung Father kikidnap namin. Ako may utos. Pero bata na Sampaloc, to kill order, kailan mahuhuli yan. Yung 13 Judas ay yung tataro. Kasi bahala na gang ganun. Tapos nag-isip, sila Fuentes, sila Aspa. Asa baba kami noon, nagka-seta ng tira. Kung nasa gitna ka, 3, tapos ka noon. Yung 13 Judas ang pinakabumaba. Bartolina, andito kami nila Fuentes, Joe Balais, si Alvis, ako, Coach Pelica. Nagpagapang ako kay Bulag, sasaing. Sinibat ni Bulag. Meron pa nga dyan yung ginawang pelikula ni Tony Ferrer in The Exit. Yung pinapog ako sa Muntinlupa, sa building 9. Mga storya ng tattoo sa Ali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon. Ako si Berbatan, itong istorya ng aking mga tato. Miyembro ako ng Bahala na Gang, 1966. Marami na akong lipat ng tato kasi nung nadabaw ako, bawal lang may tatak doon. Tapos pag naalta ka, patatatakan na naman doon. Sa Iway, ganun din. Bahala na Gang. Ito, Bahala na Gang din yan. Ito rin. Dito, kaya lang, nabura na, pinatatoong ko. Dati kong estudyante, sumama ako sa Bataang Makabayan. Kasama namin yung mga ibang TM. May pinaano sa amin, nakata ng may katungkulan yung mga araw. Ginulpi namin. Nagulat ako, naasuntuhan ako, hold up kagad. Samantalang pinabugbugla. Kasi parang ano yun, yung KM, Bataang Makabayan nung araw. Laban sa gobyerno yun, yung mga leftist nung araw. Umama kami doon. Doon kami, mga estudyante kami. High school ako noon. Nasama ako doon, tapos sa pagbintangan, yun. Tapos lumaya. Nung unang pulong ko, wala pang brigada bahala sa City nung araw. Wala pang PCK. Okso lang yun. Ilan lang ang komando at Sputnik. Ngayon kami, nilagay kami sa Okso side. Okso side yun sa south. May dumating na nakasama ko sa ulongga ko. Yung dating demonyo. Bahala yun. Nakita ko BCJ na. Sabi niya sa akin, Kosamber, magpa-BCJ ka na. Kasi pag nagpa-BCJ ka, ako magsasabi kay Agurang, ikaw ang magmayor sa 7. Kasi nung araw, yung South, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yung sa North naman, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22. Tapos yung Bitayan, yun ang pinaka-13. Nag-shielda namin yun. Ando pa nga yung kukuhan ng bitay nung araw. Pito kami, pinipilit kami maging okso. Nung ayaw namin pumayag, kasama naman kami, naglilimpyesa kami. Parang pinapagod lang kami para magsawa kami. Lumipat kami ng PCJ. Kasi okso, naging PCJ na nung araw yun. Dahil nga kila Berting Demonyo, kila Agurang Gasa. Nung ayaw namin pumayag, eksakto, merong sentensyado na ibibiyay Muntinlupa. Nilipat kami sa 12. Nung kami dinala yung palak, gaganon din na kami. O kami 7, nihintay na lang yung oras. Kalabang kami sa pangkat Nung araw kasi, duty rin yung mga suspendidong pulis. Diyan tinatapong. Katulad nila Mayor Lim, nila Totoy Diokno. Ang pulis nagkasunto ka, diyan ka ilalagay, diyan ka magbabantay. Kung may konta kami sa chapel, sa simbahan, kaibigan na si Father Gallardo. Kinuha kami dun. Under custody kami sa chapel. Kaming 7 lang. Tapos, nilipat kami sa 22. Kasi yung 23, komando yun. Tumami na kami. Walang nga brigada bahala nung araw dyan. Kasi nga, dating may brigada, puro walang nga yung dating bahala. Sila Fred Pingas, sila Palasig, Joe Balais. Mga nakasama ko sa Muntinlupa pa rin yun. Nung mabiyahe na sila, tinanggalan ng brigada yung bahala. Yung iba, pag napasok dyan, nagiging okso. Kami, hindi kami nagpapulang 7. Yung iniling ni Father Gallardo na nilipat kami na Selda, nilipat kami sa 13. Ngayon yung bitay, gindosin na kami, tapos nakala meron tumayong mayor Pinatayo namin mayor, ito si Jose De Leon, ito batang Santa Cruz, Benida. Tapos ang ngayong Ultolero, yung quarter in charge, bilang ako. Hanggang sa may napasok sa amin, bahala big time. May pera, magpabagansya tayo ng bahala sa Maynila. Yung bagansya sa gabi, kasi bagansya tattoo pa nung araw, pag nahulihan ka nung araw, may tattoo ka, kulong ka. Yung mga bahala dyan sa Bustillos, lasing, mapapahuli, bagansya tattoo. Tapos siyempre, masisintensyahan yun, mga 1 buwan, gano'n, kulong. Para dumami lang kami. Hanggang sa nabiyahe ko. Iba naman yung 13 Judas. 13 Judas, sa Muntinlupa na yung mga tumit, yung mga tirador. Doon ako noon nasa baba kami nila Butch Belica Ninyagan yung 13 Judas.
Yung 13 Judas ay yung tataro. May sungay na ginawa kasi bahala na gang ganun. Tapos nag-isip, tataro sila Fuentes, sila Aspa. Asa baba kami noon, nagkaseta ng tira, tinira yung harapan ng banda. Yung building 5, banda, estudyante, tsaka Muslim. Halo-halo yung may Manila boy, may Bisaya. Yung 13 Judas ang pinakabumaba. Nasa taas namin, nasa baba kami kasi Bartolina to 882. Bartolina, andito kami nila Fuentes, Joe Balais, si Alvis, ako, Coach Belica. Nasa taas yung tumira, bumaba. Bali 13 tirador yun. Hindi, ang dami ha. 13 lang yung umamin. Harapan lang na ganyan. Ayan yung brigada. Pagbukas, pinasok na. Yun, tirahan. Tapos sa baba kami nila Fuentes, may matalas din kami. Kung sakaling lulusog, yung kabilang brigada. Tapos lumaya ako, nagkasunto na naman ulit ako. Pangalawang asunto ko, doon na ako na shoot to kill. Yung announcer nung araw, si Johnny De Leon, lagi akong binabanggit ng hayop niya. Oo, araw-araw. Pero bata na Sampaloc, shoot to kill order, kailan mahuhuli yan. Tapos sa Taliba, yung Taliba dyan yun nung kasi nahuli ko, hindi naman ako napatay. Kasi nagtatago ako kung saan-saan eh. Marami rin ako sinamahan na kalokohan. Ano mo masama ang bilibid eh, hindi naman maganda bilibid. Makakahalubilo mo dun yung mga mas matitindi sa'yo eh. Makakasama mo dun yung 4 na pinatay. Makakahalubilo mo. Pangalawang kulong ko, napunta ako ng VIP sa Building 9. Big time yan eh. Andyan yung Big 4. Sila Baby Asisio, Penimboro, Jing Pascual, Jing Bongresologo. Andun sila, andun kami magkakasama kami dun. Si Eddie, ng lapetang tao din yun. Nakapagutang sa akin yun. Kasi sa Building 9, pagtulero ako. Taga-bilang ako doon, kasama ko yung empleyado. Ngayon, may mga sugalan doon. Kanya-kanya yun, bawa, sa akin pasugal. Siyempre, kita nyo sa akin. Ngayon, minsan, ina-arbor nung kasama ko ng mga nanunungkulan. Isang oras, bigay mo. O ikaw, isang oras ka. Ikaw, isang oras ka. Ikaw, isang oras ka. Si Eddie, hiram ng pera. Mga madyong yun eh. Talo. Kasalayo relos. O, bigay mo na kidar yan. Nadistino ko ng Davao, hindi na ako nabayaran. Kasi nagpadistino ko ng Davao, gawa nung may darating akong pending case eh. Kasi pag binabaan ako ng pending case dito, tiyak na madadagdagan yung asunto ko. Pero awa naman ng Diyos, yung mga pending case eh, nawala naman din eh. Hindi naman ako nasama dun. Ngayon, nung malipat ako ng Davao, yun na. Tirahan na ng tirahan dun. Bagito ka, dumating ka sa Iwaig. Pag dumating na Bagito, living out na kayo, nasa labas na kayo. Malalagay kayo sa basakan. Yung ibig sabihin ng basakan, yung taniman ng palay. Ngayon, sa Davao iba, kasi sa Davao, may sagingan dyan eh, kay Don Florendo. Panahon ni Marcos yun eh. Ng preso nakakapagtrabaho doon. Kung magkano yung minimum doon sa Davao, yun din ang minimum ng preso. Kaya ibang preso doon, nakakapag-asawa na doon. Siyempre, kumikita. Ngayon, nakakahalubilo mo si Billian doon. Sagingan, magkakagusto sa yung babae, magiging mag-asawa. Ganun. Andun ako sa Apalong, living out ako. Sa opisina trabaho ko, taga-bilang din ako. Yung commander of the guard doon, si Mr. Raporong. Yun ang naging amo ko doon. May nakakaway akong inspector. Kasi may Gunulping Ilocano. Living out din eh, mabait sa akin yun eh. Nagbabantay ng baka ng empleyado. Nawala yung baka. Pinagbintangan siya na siya raw nagnakaw. Kasi doon sa Davao, halos yung civilian na yun eh. Mga anak na empleyado, mga nag-aaral, nakakahalubilo mo. Kaya nasa sa'yo, kung gusto mong pumoga ka. Karamihan naman doon iba, nakapag-asawa doon, hindi naman nag-iisip ng pumoga. Ayun, tapos ginawa ko doon, kung man nakakaintindi ko, reklamo mo sa Department of Justice at sa Bureau of Prison. Hindi ako marunong. Ako gumawa ng reklamo. Lahat, pati yung pagbabartolino sa kanya, ako gumawa lahat. Parang baliwala lang. Pagtagal, sa akin na mainit. Yung pala, dumating na yung order, pinaiimbestigahan. Nung kausapin, bumaligtad. Diniin ako. Kaya mainit sa akin. Kaya nung may misa, Father de Gia, kikidnapin daw namin. Ako may utos. Sa simbahan, pag simba, wala naman nangyaring gulo eh. May tumistiko na kuha nila para i-living out. Living out kasi ko noon eh. Sabi ko siya, wala akong alam dyan. Anong pinagkasabi mo ikaw? Sabi ko doon sa amin, hindi, sinit mo itong tirahan na ito. Anong tira? Kagagaling ko nga sa opisina eh. Nagbilang lang ako senior rito eh. Wala yung amo ko. Pinakadenahan kagad ako, 3. Di nga ako makalakad na ganun eh. Mati yung amo ko. Bakit may kadena yan? Kikidnapin nila si Father de Guille eh. O sige, 1 linggo lang yan. Doon ka sa opisina ulit. Isang tagal no? May dumating sa akin sulat. Asawa ko at anak na empleyado eh. Bawal yun eh. Hindi ko din maiwan. May anak ako dun eh. Dumating yung sulat sa akin nila Rudy Fuentes. Napupoga ako para dala na akong pera. Kasi nga may trabaho dito sa Manila na lahat ng galing sa loob na medyo ewan ko lang ano.
pupunta ng Japan, Singapore, doon hold up. Eh, hindi naman ako pumoga kasi siyempre may asawa ako doon. Alangan naman, hiwang ko yun. Hindi na ako sumagot. Sagutin mo to, padadalan ka na namin ng pera. Pamasahe ko para papuntang Maynila. Hindi ako sumama. Kakulong sila doon sa Singapore. Nahulihan sila ng ako, kung totoo, hindi natin alam. May kwento lang sa akin. Nalipat na nga ako sa Central. Katirahan na naman. May namatay na bahala. Si Tapis, kung tawagin sa palengke yun. Eh, wala pang ganti. Eh, nasa Central na ako eh. Ginawa nung iba, gaganti ba tayo? Sabi ko kayo, kung gusto nyo. Sinet nila ending yung tira. Sila mga nagset eh. Eh, nagkatirahan. Nakakasalubong ko na lahat eh. May dala rin ako eh. Namatay ngayon yung bosyo nila, yung bigote. Tirahan sa puslitan. Parang ganito, halo-bilot. Saka na, inuman dun. Kasi living out kayo eh. Pwede kang gumala dun eh. Ngayon yung mga tumira, nagsipoga na. Di ako, bumalik ako sa Central. Kinabukasan, nabalita na doon sa boss ko, yung pinaka-superintendent. Nagkapayan dun eh. Sabi ng mga gwardiya. Ang talagang nakatira dun yung mga kasamaan namin. Nag-usap yung bossing ko, tsaka yung empleyado. Ako, mastermind, pinalalabas. Sabi ko, sir, wala naman ako doon, sir eh. May nagtuturo sir, sabi niya. Talagay naman ako sa Bartolina. Kada magdi-Disyembre, lagi ako nasa Bartolina dyan. Kasi magulo din dito nung araw. Pero hindi ako nagloko dito. Nakilala ako sa ibang lugar hindi dito. Kasi kung dito ka nagloko, babalikan ka nung mga pinagluloko mo dito. Uso yung Betamax nung araw eh. Palabas sa compound, sa basketball court, ang inabot ng madaling araw. Hindi namin alam, magsiset ng tira yung Happy Go Lucky, BSL, tsaka BC. Marami namatay doon. Ayun yung nagkabarilan. Empleyado. Kayo, nasa taas sila eh. Ilawang kayo, madilim eh. Wala ko, patay na ako. 2 beses yun eh. Sa living out ako, yung naka-duty ko, nataga ako dito. Taga yun. Magmamayor na ako doon sa buong Davao. Kaya lang sa opisina assignment ko. Pagkakapatas, saka mayor, duty yun eh. Sa gabi, kasama ng empleyado. Eh yung empleyadong kasama ko yung dumuti, ang Barrel Thompson, nahulog pa nga yung magas. Yun, yung nagkahabulan kami. Pala, aambusin na ako. Yan nataga ako dito. May dala rin ako dun eh. Kasi pag kapatas ka ron, saka mayor ka, may dala kang laring, saka mahaba. Laring, ganun kakitib na matalas yun. Dirito mo yun. Tapos nakasuot ka ng uniforme mo na may sitaw dito yun eh. Parang pulis din. License to kill na kayo nun. Bawa, may pumoga, nahuli mo. License to kill na yun. Dito sa City Girl, nagmayoras ako ng bahala. Eh nung araw kami, ilan lang kami naipon na 200 lang. Partial yun. Oo, to. Agusan yan eh. Oh, hindi naman nagamot to eh. Nilagyan lang to ng grasa. Natahi yan. Dito. Hindi mo alam kung sino nakatama eh. Kasi pare-pares kayong medal eh. Siyempre, ba, kalabang kita, papasok ka. Sasandal ako dito, pasok ka na. Huwag kang gigit na. Kasi pag gamit na ka, madadali din. Kung 3 sila, pwede kang tirahin sa likod eh. Kung nakasandal ka sa pader, kahit 3 sila, kaharap mo. Wala naman sobrang tapang didikit eh. Oo, dogfight. Pero lang sa gitna ka, pag nasa gitna ka, 3, tapos ka ron. Ngayon, kung andi rito ka, kita mo, sige, pasok ko. Sino mauna, mag-sound ka lang umalis sa pader. Abutin mo, nakakatabla ka. Katulad ni Bayag, Eric Fernandez, bagulang yun eh. Sasandal ka agad sa pader yun, bubunot ng balisong yun. Paano matidikitan, tapos dati na alalay. Magaling talaga siya sa 29. Hindi naman din. Sa pelikula, siyempre, lagi siya may balisong. Pwede mo nang paglaruan yun sa loob eh. Mahirap mabilibid, lalo na kung ataka, tapos masasama ko doon sa mga hardened criminal. Kagaya ko, nung unang pasok ko, nakasama ko yung mga big time moldater eh. Makikita mo sa laya, nakakasama mo. Pag nagplano, kasama ka na sa kikisa. Ganun yun eh. O kaya makasama mo, yung mamamatay tao na talagang, tanga na ito nga, na tayong puso. Kaya nga hindi maganda eh. Binuno ko, mga 20. Bata pa kasi ako nung magloko. Berbata. Berbata. Nagbinyag sa akin yan. Sila Boy Navarro, tsaka yung kumpare ko sila Boy Indian. Tapos sila Pabling. Kasi pag riot nung araw dito, gumigilid lang ako. May dala ako nun. Riot, kalaban namin. Gigilid lang ako nun. Hindi ako sumasama sa marami. Ngayon, nasa gitna yung kalaban. Pagtakbo nun, kasunod. Hindi niya alam yun. Kasi nakafocus ko sa kalaban mo, hindi niya alam. Kalaban din nila ako ay gumigilid lang ako. Sinulit patugan. Tayo nila Boy Kamati. Hindi nila kaya. Maliit lang, kaya lang maliksit ka kami tao.
natapang. Longgo yun. Ganda lalaki. Pinagtulungan nila yun. Tumira doon, mga nakasama ko pa nung araw yun. Hanggang sa nagdala doon si Boy Kamatis. Kaya ang tumira doon yung 12 pares. Tao ni Boy Kamatis yung 12. Tinoli Patuga, yun ang 12 pares. Yung mga iba doon sa 12 pares, nakasama ko sa Paco nung araw. Kasi yung Paco, maraming Sputnik dyan. Kasi ako, ang alam ko, nabumpisa ang bahala. Kailang tebing kalastas. Pero hindi ko inabot. Ang mga nakaano ko, nauna sa akin si Ando Manalastas. Tapos ako sumunod. Tapos si Bebot dun. Taga rito si Felice. Yun mga kasabay ko. Kapatid ni General Beroya. Pedro Beroya yan. Tulisan kasi tawag doon. Lagi naka-45. Mahirap man bilibid. Madaling magsiga-sigaan. Kaya lang, pag andun ka na, mahirap man ang labasan yan. Pinakamaganda, mag-aaral na lang sila maigi. Matapos silang pag-aaral, magnegosyo, di maganda pa. Kaysa magloko-loko ka, walang nangyayari sa pagluloko. Eh ako dapat, kung nag-ano lang ako, di mahirap ang buhay, lalo ngayon. Yung mga out of school na nahinto, mga 4th year, gano'n. Mag-volunteer na lang sila sa army, reservist. Makakapagtrabaho pa sila. Makakatulong mo pa. Pag may mga rescue, yung pagkasiga mo, doon mo na gamitin. Dalawa lang naman kasi babaksakan ng pagluloko eh. Kung hindi bilibid, sementeryo. Pag nabilibid ka, kung may pera ka, maganda. Pwede mong palamunin yung mga nagsisiga-sigaan doon. Sila didikit sa'yo. Ganun ang labanang sa bilibid yun, hindi katulad ng araw. Eh ngayon, nabibili na ang panunungkulan ngayon. Eh ako, kaya naman ako nagano doon. Kasi nag-aaral ako, may dunong ako utak. Meron doon first year, second year, third year hanggang fourth year. Bakit dumadami ang mga krimen? Nag-aaralan din ng mga marunong yun. Eh kaya meron talagang tao na kahit anong gawin mong yun na yun. Yun na paniwala nun. Hanggang hintay mo nalang mamatay yun. Makaka-ambush ka ba kung alam nung maambusin mo? Siyempre, may dala rin yun. Katulad yun sa City Jail. Nagpagapang ako kay Bulag, sa saing. Sinibat ni Bulag. Umamin din Bulag. Sabi niya, nasak ako. O Sambil. Hindi ako aamin. May bulag pa rin sa amin, isa. Eto, papadala kami sulat sa Munti. Ikaw ang tinator dito sa City Jail. Para bigyan ka ng magandang pribileho doon pag dumating ka doon. Yung pondo, padadala ko sa'yo. Paun mo. Sa papadala akong sulat. Kay Boying Ibias. Sabi niya, sige, aminin ko. Doon sa pintuan. Kasi yung mga pulis nung araw na naka-duty sa City Jail, makabahala yun eh. Wag mo muna padlock na to. Babawi kami. Pinalabas ko na. Sinagapan ko, tagal pa nga, hinihintay namin. Kasi alam ko, sasalubong sa amin eh. Nasa pintuan kami. Siyempre, bubelte yun eh. Tumakbo na. Nadali. Dali na. Ito na, lumusob na. Labas kami ngayon sa pintuan namin, bukas. Ito ng pito, wala. Hindi naman kami nalusog. Sino ba tumira? Tayo na. Sir ako, asa yung ginamit mo to? Di na nanaksak. Mananaksak siya. Ayaw niyang bumiyay. Yun namang aamin, ayaw niyang manaksak. Gusto niya bumiyay. Di, balit na. Balit tao. Pagdalo nga ni Eddie Fernandez, ilang kami. Alalay ni Eddie, 25 ata kami. Yung empleyado nasa taas lang. Hintayin na lang kayo magbanatan. Nagbabaparilin na lang kayo. Nung araw. Meron pa nga dyan, yung ginawang pelikula ni Tony Ferrer ba yun, yung The Exit. Yung pinapoga ko sa Muntinlupa, sa Building 9. Kasi kultulero ko sa Building 9. Palit tao. Alabas ng trabaho eh, sa garden. Sa Building 9 kukuha ng tao eh. Nagsabi sa akin yun. Tatlo yun eh, kaya lang, sabi ko kay Paring Ross, pare si muna. Pinuntahan nga ako dito nung araw nun eh, hindi lang ako tinuro. Big time hold-upper yun. Si Bebot Orozco. May dalaw siya eh. Sinetap namin. Basta ganitong oras, umaga. May jeep na sila, kasama yung asawa niya. Nakakapasok pa yung jeep nung araw sa loob nun. Napasa ang trabaho. Ilan ang tao sa 9A? Santa Maryland. 18 dito, sa 9B. 20, gano'n. Sinama ko sa labas ng trabaho. Pinalit ko. Hindi naman kukunin pangalan, kakapahan ka lang kayo. Naka-orange kayo. Kaya miya, putukan na. Doon kami, tumisilip kami. Putan, tuloy ng jeep oh. Sabi ko, ayun na. Sabi ko, Ross, nakalusot na. Tapos, padala na sulat. Pag nakalusot kami, naganda-ganda to. Kayo naman tatlo pumoga dyan. Hindi na ako nakatilis. Unang gumamit ng 7 palabras, Oxo. Tapos, Sputnik na lang. Yung 22 komando naman, iba din ang tira nun. 12 pares. Sa bahala kasi, minsan, singgilan lang ang tirahan dun. Meron pa kaming gimmick na tira dun eh. Kami nila Fuentes. Parang gimmick na din. Binayaran kami. Yung chick, pinapatay yun. Patay namin, pero hindi totoo patay. Maraming pamamaraan sa Muntinlupa. Pinapapatay siya. Ngayon, naggagayan doon. Kunyari, paputok yung mga guardia. Sakto, meron patay na ilalabas. Andun yung papapatay. Andun yung kukolekta na ng pera. Hindi alam din eh. Hayad siya. Bakit ka makikipagbanggaan kung matatalo ka? Pagka hindi mo kaya, kampi ka muna. Ngayon, pag-aralan mo. Pag-aralan ko, style nyo.
Pag nakuha ko na, banggaan na tayo. Nagkakatao na rin ako. Simula 86, hindi na ako naman nakasubat. Parang bawi na rin yung 20 kong pinasok. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuwit o para lang maitatak sa halit dinaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapanghusgang mga mata masama kaagad pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na addict at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan.